Narinig ng lahat ang malakas na tili ni Vanessa mula sa hagdanan ng mansyon. Ano to? Ano to, Damian? Sigaw niya sabay turo kay Yela na gulat na gulat. Bagong gising at nakahiga pa sa dibdib ng amo. Katulong ka lang. Pero akala mo kung sino ka? Sinadya mong pumasok sa silid ng fiancé ko, no? Gusto mong agawin ang buhay na hindi para sa'yo. Humagikik ang mga kasambahay at ang ilan ay nagbulungan na parang nanonood ng eksena. Si Damian naman ay nanahimik. Tinitigan si Yela. Hindi siya galit, kundi puno ng tanong. At sa isang iglap, isang lihim na matagal nang nakatago ang nabunyag. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Si Yela ay buong araw na nag-a-adjust sa kanyang bagong buhay. Sa wakas, natagpuan niya na ang trabaho na matagal niya nang pinapangarap. Bilang yaya ng anak ng isang bilyonaryo. Si Damian Ilustre. Hindi biro ang pressure, lalo na't ang mansyon ay parang hotel sa laki. At ang bata, si Liam, ay puno ng enerhiya at katanungan. Ngunit sa kabila ng kaba, may excitement din siya sa bagong simula na ito. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagpapakilala at pag-aasikaso kay Liam, ramdam niya ang pagod sa bawat butil ng katawan niya. Ang kanyang mga paa ay masakit sa haba ng lakad. At ang kanyang mga mata ay punong-puno ng antok. Nang makarating sa kwarto, agad niyang inilapag ang bag at humiga sa kama. Ang silid ay malawak. May malaking bintana at mararangyang kumot. Napakaganda. At sandaling napawi ang lahat ng kaba at alalahanin niya. Ngunit dahil sa sobrang pagod, hindi niya napansin na mali ang kwartong pinasukan niya. Hindi niya alam na ang silid na kanyang pinasok ay hindi sa kanya, kundi sa mismong amo, si Damian. Dahan-dahan siyang humiga at isinara ang mga mata. Sandali pa ay nakatulog na siya ng tuluyan. Walang alam sa kung ano ang mangyayari sa paligid niya. Sa kabilang banda, si Damian naman ay nasa kanyang opisina. Abala sa mga dokumento at meeting sa telepono. Isa siyang perfectionist at bawat detalye ng negosyo ay kailangang maayos. Nang matapos ang kanyang trabaho, nagpa siya siyang umakyat para magpahinga. Ngunit sa pagbalik sa kanyang kwarto, hindi niya inaasahan ang tanawin. Si Yela nakahiga na sa kanyang kama. Sa simula hindi siya nakagalaw sa pagkabigla. Tila ang mundo'y huminto sa sandaling iyon. Ang magandang dalaga na dapat ay nakikita lang sa ibang parte ng mansyon, ngayon ay nakahiga sa kanyang kama at nakatulog ng mahimbing. Hindi ito galit, kundi nagulat sa hindi inaasahang pangyayari. Kinabukasan, nagising si Yela ng may malakas na tili mula sa hagdanan. Ano to, Damian? Sigaw ni Vanessa, ang fiancé ni Damian na parang sasabog sa galit. Nagmamadaling bumaba siya suot ang mamahaling damit. At ang mukha ay pula sa sama ng loob. Katulong ka lang. Pero akala mo kung sino ka. Sinadya mo pumasok sa silid ng fiancé ko. Gusto mong agawin ang buhay na hindi para sa'yo. Namula si Yela. Halos huminto ang tibok ng puso niya. Nakahiga siya sa dibdib ng amo niya. Isang bilyonaryo na kilala sa kanyang disiplina at init ng ulo sa trabaho. Ang mga mata niya ay naglaro sa takot at hiya. Hindi alam kung paanong sasagot sa eskandalong ito. Vanessa. Mahina ang boses ni Damian. Tahimik siya, tila sinusuri ang sitwasyon bago magsalita. Hindi siya galit sa yaya. Ngunit ang pagkakakita sa kanya sa ganoong posisyon ay nakakapag-alerto sa kanyang isip. May halong pag-aalala tanong sa kanyang mga mata. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nagbulungan ng mga kasambahay. May nagkagikik, may nagkatinginan. Parang nanonood ng eksenang hindi nila inaasahan. Ang tensyon ay halata sa bawat sulok.
At ang pagkakamaling iyon ni Yela ay agad na kumalat sa buong household. Pasensya po. Nanginginig na wika ni Yela habang pilit na itinatatak ang sarili sa realidad. Akala ko po ito ang kwarto ko. Hindi niya matanggap ang nangyari. Ang kanyang unang gabi bilang yaya ay nauwi sa iskandalo. Yela, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Madam Rosa, ang mayordoma ng bahay. Hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto ng amo ng walang permiso. Ang boses niya ay may halong galit at pagkabigla. Si Damian naman sa kabila ng lahat ay tahimik. Tinitigan niya si Yela at may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi siya galit, hindi rin pagkamuhi. May halong interes at pag-aalala. Ang batang babae na dapat ay simpleng yaya lamang, nagpakita ng hindi inaasahang katapangan sa kanyang tahimik na pagkakamali. Si Vanessa naman ay patuloy sa galit. Hindi napigilan ng pagbibigay ng opinyon sa bawat kasambahay. Hindi ba't sinabi ka sa'yo, Damian? Hindi mo na kailangan ng dalagang katulong. At ito pang makikita ko? Nakahiga sa dibdib mo? At mukhang sinadya pa. Hindi siya dapat narito. Si Yela, sa gitna ng takot at hiya, ay pilit nagtataguyod ng sarili. Alam niya na hindi niya sinasadya ang nangyari. At sa puso niya, gusto niya humingi ng tawad at magpaliwanag. Ngunit sa halip na mapuno ang nanggalit si Damian, nakaramdam siya ng kakaibang init sa mga mata nito. Tila may sinasabi sa katahimikan ng kanyang pagtitig. Sa unang gabi, ni Yela sa mansyon, natutunan niya ang isang mahigpit na aral. Ang isang simpleng pagkakamali ay pwedeng magbukas ang pinto sa iskandalo. Ngunit pwede ring magbigay ng daan sa hindi inaasahang koneksyon. At sa tabi ng kanyang kabatiya, may kakaibang tensyon na nagsisimulang mabuo. Isang lihim na magpapabago sa lahat sa mga darating na araw. Halos buong mansyon ay umiikot sa chismis tungkol sa insidente nitong umaga. Mula sa kusina hanggang sa garden. Hindi mapigilan ng mga kasambahay na pag-usapan ang nangyari. Ang pangalan ni Yela, ang bagong yaya, ang naging sentro ng usap-usapan. Mula sa mga nagbubulungan sa hallway hanggang sa mga staff na nagtatrabaho sa office wing. Alam mo ba kung ano nangyari kaninang umaga? Bulong ni Liza, ang tagapaglinis ng bintana sa isa sa mga high-ceiling corridors. Sa kasama niya namang si Marco, ang handyman. Nakahiga raw si Yela sa dibdib ni Mr. Damian. Sabi ni Ma'am Vanessa, sinadya raw niya. Naku, nakakahiya naman. Sagot ni Marco, sabay hagikik. Bagong salta lang naman niya si Yela sa mansyon tapos nagkaroon kaagad ng ganitong eskandalo. Samantala, si Vanessa naman, na hindi mapakali sa galit, ay walang tigil sa pagpapalaganap ng insidente. Sa kanyang mata, kailangang ipakita sa lahat na siya ang tama at si Yela ang mali. Lumapit siya kay Madam Rosa sa dining area habang nagkakape. Hindi ko maintindihan, Madam Rosa. Panimula ni Vanessa na halatang galit ang tono. Hindi ba't sinabi ko na hindi siya pwedeng papasukin sa silid ni Damian nang walang permiso? At ngayon nakahiga pa talaga sa dibdib niya. Sino ba naman ang magiging mahinahon sa ganitong sitwasyon? Pati buong household ay alam na ang tungkol dito. Tahimik si Madam Rosa. Ngunit alam niyang kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Vanessa, naiintindihan ko ang damdamin mo pero kailangan rin nating tingnan ng perspektibo ng bata. Bagong yaya pa lang siya at sigurado naman akong hindi niya yun sinasadya. Ngunit hindi naman nakumbinsi si Vanessa. Hindi ko siya mapapatawad, Madam Rosa. Nakakahiya. Kailangan niyang malaman ang kanyang lugar. Kung hindi, baka mas lalo pa siyang maging biktima ng sarili niyang kapabayaan. Sa kabila ng lahat, si Damian ay tahimik lamang sa kwarto niya. Sinusuri ang mga dokumento para sa kumpanya. Sa ilalim ng kanyang malamig na mukha, may halong pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Nakita ni Yela kagabi
na nakahiga sa kanyang kama. Tila walang muwang. Hindi siya galit, ngunit alam niyang ang insidenteng iyon ay pwedeng makasira sa kanya o sa dalaga kung hindi ito mahahawakan ng maayos. Pagkatapos ng breakfast, naglakad siya sa hallway kung saan nagtitipon ang mga staff. Habang nagmamasid sa mga bulungan, may nakita siyang kakaiba. Ang paraan ng mga mata ni Yela na umiwas sa kanya. Ngunit may halong takot at hiya. Tila hindi niya rin maalis sa isip ang tanawin kagabi. Kahit malamig ang kanyang panlabas sa anyo sa staff at kay Vanessa, sa loob ng puso niya, may kakaibang alon ng damdamin para kay Yela. Para bang kailangan niyang protektahan ng yaya mula sa iskandalong unti-unting kumakalat sa mansyon. Sa kitchen, si Yela ay tahimik na nag-aayos ng mga gamit. Halos hindi makapagsalita. Alam niyang lahat ay nanonood sa kanya at ang bawat kilos ay pinag-uusapan. Narinig niya ang bulong-bulungan ng mga kasambahay at bawat salita ay parang dagok sa kanyang puso. Ang galing naman Vanessa. Kayang-kaya niyang gawing malaking issue ang isang simpleng pagkakamali. Bulong niya sa sarili. Ang hiya at pagkabigla ay halo na sa kaba habang iniisip niya kung paano niyang itatama ang sitwasyon na hindi mawawala ang trabaho. Ngunit sa kabila ng init ng tensyon, napansin niya ang isang bagay. Si Damian, kahit malamig sa panlabas, ay patuloy na tumitingin sa kanya mula sa gilid. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagagalit. Ngunit ramdam ni Yela ang kakaibang presensya. Parang may lihim na iniintindi at pinapangalagaan siya sa hindi nakikitang paraan. Lumipas ang araw, ngunit ang iskandalo ay patuloy na lumalaganap. Bawat sulok ng mansyon ay puno ng bulungan at panghuhusga. Si Vanessa ay hindi mapakali. Walang tigil sa pagpapakita ng kanyang sama ng loob sa yaya. Lahat ng kilos ni Yela ay sinusubaybayan at kahit ang simpleng pag-aayos ng bata ay pinupuna. Sa hapon, nagdesisyon si Damian na kausapin si Yela ng pribado. Tinawag niya ito sa study room, isang lugar na tahimik at malayo sa mata ng iba. Yela, panimula niya. Malamig ngunit mahinahon. Alam kong narinig mo ang chismis sa buong mansyon. Hindi mo sinasadyang nangyari kagabi, tama ba? Tumango si Yela. Nanginginig ang boses sa sagot. Opo, Mr. Damian. Talagang hindi ko po sinasadya. Bibigyan kita ng payo. Patuloy ni Damian. Huwag kang magpapadala sa mga bulong-bulungan na maririnig mo. Ang mahalaga ay alam mo ang katotohanan at ginagawa mo ng tama. Wala akong galit sa'yo, pero kailangan mong maging maingat. Sa gitna ng pag-uusap, si Yela ay nakaramdam ng kakaibang init sa loob ng dibdib. Ang bilyonaryo na dapat ay malamig at mahigpit ay nagpapakita ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Pag-aalala at proteksyon. Paglabas niya sa study room, ramdam ni Yela ang tensyon na bahagyang lumambot. Alam niyang hindi madaling malampasan ang iskandalo sa mansyon. Ngunit may simula ang koneksyon na pwedeng magdala ng kakaibang pagbabago sa kanyang bagong buhay. Matapos ang iskandalo sa mansyon, si Yela hindi makatulog ng maayos. Iniisip niya ang paulit-ulit larawan ng pagkakamali niya. Ang pagkakahiga sa dibdib ni Damian kagabi, ang sigaw ni Vanessa, at ang bulungan ng mga kasambahay. Alam niyang malaki ang problema niya at baka ito na ang simula ng pagtatapos ng kanyang bagong trabaho bilang yaya. Kinabukasan ay lakas ng loob siyang lumapit kay Madam Rosa. Madam Rosa, gusto ko po sana humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Hindi ko po sinasadya. At talagang sisikapin ko pong maging maayos sa lahat ng ginagawa ko. Mahina, ngunit matapat ang boses niya. Tahimik si Madam Rosa. Ngunit ramdam niya ang sincerity ni Yela. Yela,
Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Alam ko namang hindi mo yan sinasadya. Ngunit kailangan mong maintindihan na ang mansyon na ito ay puno ng patakaran. Ang isang pagkakamali ay pwedeng magdulot ng malaking epekto. Paliwanag niya na halatang seryoso. Nagpatuloy si Yela sa pagpapakumbaba. Opo, Madam Rosa. Naiintindihan ko po. At handa po akong gawin ang lahat para mapatunayan na karapat-dapat ako sa trabaho na to. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapakumbaba, ramdam niya na halos mawala na siya ng tiwala sa kanyang sarili. Lalo na nang makita niyang nagbubulong-bulungan ang mga kasambahay sa hallway. Humihikbi sa halip na tahimik na obserbasyon. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Liam, ang 4 na taong gulang na anak ni Damian, ay abala naman sa paglalaro. Ngunit napansin niya ang lungkot sa mga mata ni Yela habang nag-aayos ng laruan sa playroom. Sa maliit niyang utak, alam niyang may nangyaring hindi maganda kagabi. Lumapit siya kay Yela. Hinawakan ang kamay niya at tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Yaya, may problem po ba? Tanong niya, halatang may kaba at pag-aalala. Napangiti naman si Yela at bahagyang napawi ang lungkot sa kanyang puso. Wala naman, baby Liam. Sagot niya na mahina, ngunit puno ng sincerity. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paanong tatanggapin ng mansyon ang kanyang presensya pagkatapos ng iskandalo. Sa oras na yon, si Damian ay dumaan sa playroom. Tahimik siyang nanonood ng eksena. Si Yela na nakayakap sa bata at ang bata na ipinapakita ang pagiging malapit sa yaya. Sa unang tingin, tila malamig si Damian. Nakatingin sa kanila na parang walang emosyon. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may halong pag-aalala at pagmamasid. Alam niyang may koneksyon na nabuo sa pagitan ng yaya at ng bata. Kahit hindi niya pa pinakita sa iba, ramdam niya na si Yela ay mahalaga sa kanyang anak. Lumapit siya sa kanila at sa kanyang malamig na tono, sinabi, Yela, naiintindihan ko na humihingi ka ng tawad. Hindi ko sasabihin sa iba kung ano nangyari. Ngunit kailangan mo maging maingat. Tumango si Yela. Napapikit ang mga mata sa sobrang relief. Opo, Sir Damian. Salamat po sa pangalawang pagkakataon. Sagot niya na halos lumuha sa kaligayahan at pasasalamat. Hindi pa rin nagpakita ng emosyon si Damian. Ngunit sa loob niya ay may kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Ang yaya na kagabi ay nagkamali at muntik na mapaalis. Ngayon ay patuloy na nananatili at tila may natural na koneksyon sa kanyang anak. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto si Yela, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa mansyon. Hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang presensya. Ngunit alam niyang may ilang tao, lalo na si Liam, na handang ipaglaban siya. Ang simpleng taglay na pagiging mabuting yaya, ang katapatan sa bata, ay nagsimula ng mabuo ng pundasyon ng tiwala at pagmamahal sa mansyon. Sa gabi habang naglalakad si Damian sa hallway, naaalala niya ang eksena sa playroom. Kahit malamig ang kanyang mukha sa lahat, alam niya na si Yela ay hindi lamang basta yaya. May kakaibang bagay sa kanyang paraan ng pakikitungo kay Liam. Isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit na sino. At kahit hindi niya gustong aminin, may halong proteksyon at pangangalaga sa kanyang nararamdaman para kay Yela. Sa kabilang banda, si Yela ay natututo na rin maging maingat sa bawat kilos. Alam niyang bawat galaw ay sinusubaybayan. Bawat salita ay pinag-uusapan. Ngunit ramdam niya rin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang amo niya. Bagamat tila malamig, ay nagbibigay ng maliit na pahiwatig na siya ay may respeto at pagpapahalaga sa kanya. Ang unang hakbang patungo sa muling pagtitiwala at pagpapakumbaba ay nagawa na ni Yela. Hindi madali ang kanyang bagong buhay sa mansyon, ngunit ang bata
at ang sariling determinasyon ay nagsilbing gabay para manatili. At sa likod ng malamig na mukha ni Damian, may lihim na pagmamasid at pag-aalala na magsisilbing simula ng isang mas malalim na koneksyon sa mga susunod na araw. Sa loob ng mansyon, unti-unting nagbago ang dynamics. Kahit malamig at mahigpit si Damian sa trabaho at sa mga tao sa paligid, may mga sandali na hindi niya mapigilang mapansin si Yela, ang bagong yaya na dati nagdulot lamang ng iskandalo. Isang umaga, habang nag-aasikaso si Yela ng agahan para kay Liam, aksidenteng nagtagpo ang kanilang tingin ni Damian. Naglakad siya sa dining hall. Dala-dala mga dokumento mula sa office. At sa hindi inaasahang pagkakataon, humarap siya sa yaya. Mr. Damian, magandang umaga po. Bungad ni Yela, bahagyang napapailing sa kaba. Tama lang na nakikita kita dito. Mahinahon ngunit malamig ang tono ni Damian. Hindi niya sinasadya pero ramdam ni Yela ang kakaibang tensyon sa kanilang tingin. Hindi ito galit, hindi rin pagtanggi. May halo ng curiosity at kakaibang pangunawa. Sa kabilang dulo, si Liam ay abala sa paglalaro ng block sa sala. Ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Yela na palagi namang nakangiti at nakatuon sa bata. Sa simpleng pag-aalaga, pagbibigay ng atensyon at pag-aalalay sa mga laro, mas lalo siyang nahuhulog sa yaya. Ang mga mata ng bata ay puno ng tiwala at pagmamahal. Isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit sino sa mansyon. Yaya Yela, tulungan mo naman ako dito. Tawag ni Liam habang hinahawakan ng isang tower ng blocks na muntik nang bumagsak. Agad siyang lumapit at habang inaayos sa mga blocks, aksidenteng nagtagpo ang tingin nila ni Damian mula sa sofa. Tahimik siyang nanonood at sa isang iglap, nakita niya ang paraan ng pagngiti ni Yela kay Liam. Isang ngiti na punong-puno ng kabaitan at presensya. Para bang sa bawat simpleng kilos ng yaya, nahuhulog si Liam ng lalo sa pagmamahal sa kanya. Hindi niya maiwasang mapansin na sa bawat araw na lumilipas, may kakaibang pagbabago sa damdamin niya. Ang dating malamig at masungit na bilyonaryo ay unti-unti nang lumalambot. Ang bawat sandali na nakikita niyang dedikasyon ni Yela sa bata ay nagdudulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Isang hapon, habang naglilinis si Yela ng mga laruan sa playroom, dumating si Damian na may dalang isang maliit na book para kay Liam. Itong huling copy ng paboritong kwento ni Liam. Mahinahon niyang sinabi habang iniabot ang libro. Napangiti naman si Yela sa simpleng gesture. Salamat po, Sir Damian. Alam ko pong gusto ni Liam to. Sagot niya habang pinapasa ang libro sa bata. Si Liam naman ay sabik na sabik. Agad na binuksan ang libro at tumambad ang kanyang mga mata sa kulay at ilustrasyon. Yaya Yela, tulungan mo akong basahin to. Sabik niyang wika. Nagbasa si Yela ng maayos at may kasamang saya. Habang si Damian naman ay tahimik na nakatingin mula sa doorway. Sa bawat salita, sa bawat tawa at reaksyon ni Liam, nararamdaman ni Damian ang isang kakaibang emosyon. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit ramdam niya ang pagpapahalaga at respeto para sa yaya. May mga sandaling hindi sinasadyang nagtatagpo ang kanilang tingin. Hindi nila kailangang magsalita. Sapat na isang simpleng tingin para maramdaman ang koneksyon na unti-unting nabubuo. Ang mansyon na dating puno ng tensyon at iskandalo, ngayon may mga sandaling puno na ng tahimik na pangunawa at respeto. Sa gabi, habang naglilinis ng playroom si Yela, dumating si Damian para tingnan kung okay ang bata bago siya umalis sa opisina. Baby Liam, oras na para matulog. Malumanay niyang sabi. Ayoko pa po matulog. Halakhak ni Liam. Ngunit nakangiti siya kay Yela. Halatang gusto niyo pang manatili ang yaya sa tabi niya. Si Yela naman natatawa sa simpleng eksena. Nakaramdam ng init sa kanyang dibdib.
Okay, sige baby Liam. Sandali lang ha. Tapusin natin yung story. Tahimik na nanonood si Damian mula sa doorway. Kahit hindi siya nagsalita, alam niyang may kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo. Hindi lamang sa bata, kundi sa kanya rin. Ang dating distansya at malamig na pag-uugali ay unti-unting natutunaw sa mga simpleng sandali ng alaga, pagtutulungan at tahimik na pangunawa. Sa huling eksena ng araw, habang nakahiga si Liam sa kanyang kama, hinawakan ni Yela ang kanyang kamay at ngumiti. "Good night, baby Liam. Sweet dreams," sabi niya. Si Damian na nakatingin sa malayo ay hindi nakalayo sa damdamin niya. Ang simpleng tanawin ay nagbukas ng isang pinto sa damdaming hindi niya inaasahan. Ang simula ng isang kakaibang koneksyon sa yaya na ngayon ay unti-unting nagiging mahalaga sa parehong bata at sa kanya. Hindi nagtagal napansin ni Yela na patuloy ang malisyosong galaw ni Vanessa. Mula sa simpleng pagtuturo ng mga gawain hanggang sa mga hindi kinakailangang komento sa harap ng staff. Kitang-kita ang intensyon ng fiancé ni Damian na ipahiya siya sa bawat pagkakataon. Isang umaga, habang naglilinis si Yela sa laundry room, dumating si Vanessa na may kakaibang ngiti sa mukha. "Yela, may maliit na utos lang ako para sa'yo." Malumanay pero halatang paninira sa tono. "Palabhan mo tong gown ni Mrs. Clarice para sa event mamaya." Si Yela, na sanay nang sumunod sa mga simpleng utos, ay tumango. "Opo, Ma'am Vanessa." Ngunit sa paglapit niya sa gown, agad niyang napamansin ng napakamahal at delikadong tela. Ang silk at mga hand-beaded na detalye ay halos mawasak na sa isang karaniwang washing machine. Ramdam niya ang bigat ng gown at ang posibilidad na masira ito ay nagdulot ng kaba sa kanya. Sa loob ng laundry room, pinag-isipan ni Yela ang tamang paraan. Alam niyang kahit anong gawin niya, si Vanessa ay makakahanap ng dahilan para ipahiya siya. Pinili niyang gawin ang makakaya. Maingat at matyaga, sinunod ang bawat hakbang ng paglilinis sa pamamagitan ng kamay sa halip na sa washing machine. Maya-maya ay dumating si Vanessa para tingnan ang progreso. "Anong ginagawa mo dyan? Hindi ba sinabi ko washing machine?" Tanong niya na may halong pangungutya sa tono. Si Yela ay huminga ng malalim. Ngumiti ng bahagya at tumango. "Opo, Ma'am Vanessa. Sinusunod ko lamang po ang tamang paraan para hindi masira ang gown." Mahinahon niyang paliwanag. Kitang-kita sa mata ni Vanessa ang pagkainis. Palibhasa. Alam mo lang ang sarili mong paraan, hindi ba? Ang galing mo!" Sabi niya na puno ng sarcasm habang nilalabas ang gown sa laundry. Sa kabilang bahagi, si Damian naman na nagmamasid sa hallway mula sa study room ay naririnig ang eksena. Hindi siya pumasok, ngunit ang bawat linya ng pananalita at kilos ni Yela ay malinaw sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Sa halip, nagalit. May halong awa at paghanga sa pagiging matatag ng yaya. Tahimik siyang nakatayo. Pinagmamasan ng paraan ng yaya na harapin ang fiancé na tila walang ibang hangad kundi ang ipahiya siya. Ang pagiging kalmado at maayos ni Yela sa kabila ng paninira ni Vanessa ay nakakaantig ng damdamin. Pagkatapos ng ilang minuto, si Vanessa ay tuluyang lumabas. Halatang naiirita at walang nasabi pang karagdagang panunukso. Lumapit si Damian kay Yela sa laundry room at sa kanyang malamig na tono, ngunit may halong pag-aalala, sinabi, "Maayos ang ginawa mo. Hindi mo hinayaan na masira ang gown." Napangiti si Yela. Halatang napawi ang kaba. "Salamat po, Mr. Damian. Talagang ayoko pong masira ang bagay na mahalaga sa iba, kahit na mahirap po," sagot niya. Mahinahon at puno ng respeto. Si Damian naman, sa kabila ng kanyang mahinahong tono, ay naramdaman ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang simpleng dedikasyon at katatagan ni Yela
ay nagdulot sa kanya ng paghanga. Ang isang bagong yaya na dapat ay ordinaryo lang sa mansyon ay nagpapakita ng tibay at prinsipyo na hindi niya inaasahan. Maya-maya si Liam ay dumating sa laundry room. Humahawak na sa kamay ni Yela. "Yaya Yela, laro po tayo at kwentuhan mo naman ulit ako." Sabik na sabi ng bata, sabay tawa. Napangiti si Yela. Inabot niya ang kamay ni Liam para tulungan siyang maglakad sa labas ng laundry. "Oh, sige baby Liam, laro na tayo. At lagi kitang tutulungan sa pagbabasa, okay?" Sagot niya. Habang pinapakita ang malasakit at pagtutok sa bata, si Damian naman nanonood mula sa hallway. Napangiti ng bahagya. Ang bata na dati nahihirapan sa bagong yaya ay unti-unti nang nahuhulog sa pagmamahal at pagtitiwala kay Yela. Ang simpleng bond na ito na pinagsama ang dedikasyon ng yaya at ang innocence ng bata ay unti-unti nagpapalambot sa puso ng bilyonaryo. Hindi nagtagal bumalik si Vanessa sa hallway. Nakakita sa eksena at muntik nang magsalita. Ngunit nakita niyang maliit na ngiti sa labi ni Damian. Isang senyales na hindi siya nagagalit sa yaya. Ang tingin ni Damian ay tahimik ngunit puno ng mensahe, respeto at paghanga sa tapang ni Yela. Sa hapon, habang naglalaro sa garden si Liam at nagbabantay naman si Yela, si Damian ay tahimik na nakaupo sa bench. Pinagmamasdan sila. Hindi niya maalis sa isip ang mga nangyari. Ang dedication, ang pag-aalaga, at ang pagiging matatag ni Yela sa kabila ng paninira ni Vanessa. Ang simpleng sandali na iyon sa garden, ang tawa ng bata, ang maingat na ngiti ni Yela, at ang tahimik na pagmamasid ni Damian ay nagsilbing simula ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng yaya at ng amo. Ang dating tensyon at iskandalo ay unti-unti napapalitan ng respeto at paghanga. Ang hapon sa mansyon ay tahimik hanggang sa biglang umulan ng malakas, na sinundan pa ng malakas na hangin na umuuga sa paligid. Ang bintana ay nanginginig sa tindi ng bagyo at sandaling bumagal ang mansyon dahil sa pagpatay ng kuryente. Isang blackout ang naganap. Si Yela ay nag-aasikaso kay Liam sa playroom nang maramdaman ang hangin. "Yaya Yela, lakas po ng hangin!" Sigaw ng bata, sabay yakap sa kanyang braso. "Okay lang baby Liam, andito naman ako. Ligtas tayo." Sagot ni Yela. Pilit na pinapanatili ang kalmadong tinig. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa paligid. Sa labas, ang hangin at ulan ay parang gustong guluhin ang lahat. Maya-maya, kumatok sa pintuan si Damian. "Yela, Liam, dahil sa bagyo at pagkawala ng kuryente, mas mabuti siguro manatili tayo sa iisang silid para mag-ingat." Utos niya. Mahinahon ngunit may halong urgency. Tumango naman si Yela. Mabilis nang inihanda ang maliit na silid sa guest wing. Pinunasan niya ang mga laruan at iniligay ang bata sa sofa na may kumot. Si Damian, sa kanyang tipikal na malamig na tono ay nagbigay ng ilang payo. Ngunit sa bawat galaw niya, ramdam ni Yela ang kanyang tahimik na pangangalaga. Pagkapasok sa silid, nagkaroon ng awkward na katahimikan. Si Liam ay naglalaro sa kanyang lap, habang si Damian naman ay nakaupo sa tabi ng sofa, tahimik na nanonood sa kanila. "Yaya Yela, magkukwento tayo!" Sigaw ni Liam na halatang excited. "Okay, baby Liam, anong gusto mong kwento?" Tanong ni Yela habang nakatingin kay Damian na hindi rin makaiwas tumingin sa kanila. "Gusto ko ng kwento tungkol sa Dragon at Princess," sabik na sagot ng bata. Habang nagbubukas ng libro si Yela, nagsimula ang kwentuhan. Nagbasa siya ng may kasamang dramatikong boses. Ginagaya ang dragon at ang princess. At nagpapatawa kay Liam. Ang tawa ng bata ay tila nagdala ng liwanag sa madilim na silid. Sa isang pagkakataon habang nagbabasa si Yela, aksidenteng nagtagpo ang tingin nila ni Damian. Ang tingin niya ay hindi malamig. May halong curiosity at kakaibang aliw. Si Yela, bagamat nahihiya,
ay nakaramdam ng kakaibang kilig sa kakaibang tensyon sa kanilang mata. Yaya Yela, pwede po ba kayong magpatawa ng dragon? Sabay tawa ni Liam. Tumawa naman si Yela sabay himig ng dragon na may kasamang silly voice. Si Damian naman na nakaupo sa tabi ay napangiti sa kanilang eksena. Isang simpleng pangyayari ngunit may kakaibang init sa puso niya. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang presensya ni Yela sa silid ay nagdudulot ng kalmadong pakiramdam sa gitna ng bagyo. Habang tumatagal ang gabi, nagkaroon ng mga kwento tungkol sa kabataan ni Damian at ilang simpleng kwento ni Yela tungkol sa kanyang paglaki sa probinsya. Si Liam ay nakikinig ng abala, sabay tawa sa bawat biro at funny faces ni Yela. Yaya Yela, bakit po palagi natatawa si Daddy? Tanong ni Liam sa isang pagkakataon. Halata namang napansin ang kakaibang ngiti sa labi ni Damian. Si Yela ay ngumiti at pinindot ang braso ng bata. Siguro po Baby Liam may mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Parang nagpapasaya rin sa atin. Sagot niya ng mahinahon, ngunit may halong pagkilala sa damdamin ng amo. Tahimik na nanood si Damian mula sa sofa. Sa bawat ngiti at tawa ng yaya, unti-unti siyang napapalapit sa ideya na may mas higit pa sa professional na damdamin para sa kanya. Ang dating mahigpit at malamig na bilyonaryo ay unti-unting lumalambot sa bawat sandali sa silid, sa tawa, sa kwento at simpleng alaga sa bata. Habang tumatagal ang bagyo, naglalaro na rin sila ng maliit na board game na dala ni Yela. Ang silid ay puno na ng tawanan, kaunting kilig at kwentuhan na hindi inaasahan. Sa isang sandali habang nagtutulungan sila sa game, aksidenteng nagtagpo ang kamay nila ni Damian. Pareho silang napangiti at sa loob ng ilang segundo, may tahimik na kilig na hindi maikubli. Yela, mukhang mahusay ka rin sa ganitong laro. Sabi ni Damian, na halos hindi niya napansin ang pag-init ng kanyang tinig. Napangiti naman si Yela at bahagyang namula. Salamat po Sir Damian. Lagi naman pong masaya kapag po nakakasama ko si Liam. Sagot niya habang hinahawakan ng kamay ng bata. Ang simpleng bagyo na nagdala ng blackout at tensyon sa mansyon ay naging simula ng mas malalim na bonding. Ang mga kwento, tawanan at kilig moments sa iisang silid ay nagpatibay ng koneksyon ni Damian at Yela at lalo pang nahulog si Liam sa pagmamahal at tiwala sa kanyang yaya. Sa pagtatapos ng gabi habang nakahiga na si Liam sa kama, pinahira ni Yela ang buhok ng bata at ngumiti. Sweet dreams baby Liam, lagi lang ako nandito para sa'yo, sabi niya ng malumanay at puno ng pagmamahal. Si Damian naman na tahimik na nakamasid sa doorway ay nakaramdam ng kakaibang init sa puso. Ang dating mahigpit na bilyonaryo ay unti-unti nang lumalambot. Unti-unting napapalapit sa yaya, sa bata at sa simpleng ligaya na dala ng mga kwento at tawanan sa gitna ng bagyo. Isang magandang umaga ang sumikat ngayong araw simula ng bagyong kahapon. Ang umaga ay puno ng liwanag sa hardin ng mansyon. Ang mga bulaklak ay namumukadkad at ang tunog ng mga ibon ay nagdadagdag sa katahimikan sa paligid. Si Liam na puno ng enerhiya ay tumakbo papunta kay Yela. Yaya Yela, turuan mo po akong sumayaw. Sabik na sigaw ng bata habang hawak ang maliit na portable speaker. Si Yela naman ay natatawa sa sinabi ni Liam. Sige baby Liam. Pero dapat maganda yung kilos mo, ha? Sagot niya habang nag-aayos ng buhok. Si Damian naman na nakatayo sa gilid ay tahimik na nanonood. Hindi niya inaasahan na makakakita siya sa ganitong eksena. Ang anak niya nagpapaturo ng sayaw sa kanyang yaya, ang dating mahigpit at masungit na bilyonaryo ay unti-unting napapangiti sa tuwing nakikita ang saya at excitement sa mukha ni Liam. Daddy, halika! Hawakan niyo po ang kamay ni Yaya Yela. Sigaw ni Liam sabay turo sa kanila. Si Damian, bagamat awkward, ay tumango.
Nilapitan niya si Yela at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Para bang isang electric current ang dumaan sa kanila. Isang sandali na puno ng kakaibang kilig at tensyon. Okay, simulan natin sa basic steps, sabi ni Yela. Sinusubukan ng mahinahon ng boses para hindi halatang pagkanerbiyos. Nag-umpisa silang dahan-dahang sumayaw. Kahit simpleng hakbang lang, ramdam ni Damian ang init at ang hindi inaasahang koneksyon sa yaya. Sa bawat paglapit at bawat tagpo ng kamay, mas lumalalim ang tensyon at kilig sa pagitan nila. Si Liam ay natatawa at sabik na pinupupunta ang kanyang kamay para tulungan silang sumabay sa ritmo. Masaya po, gusto ko po ito. Halakak pa ng bata. Ngunit sa kabilang bahagi ng hardin, si Vanessa ay dumarating. Nang makita niyang eksena, si Damian at Yela na nakikipagkamay habang nagtatawanan at sumasayaw, tuloy ang kanyang selos. Halos sumabog ang kanyang emosyon at agad siyang lumapit. Ano to, Damian? Sumasayaw ka sa yaya mo sa harap talaga ng anak mo? Nakakahiya ka. Sigaw niya, halatang galit at nanlalaban. Si Damian naman ay bahagyang nagulat, ngunit pinipigilan ang sarili na magalit. Vanessa, hindi mo dapat hinuhusgahan ang sitwasyon. Ang mahalaga ay masayang bata. Malinaw ngunit malamig ang tono niya. Si Yala naman, kahit nahihiya ay halatang natakot sa reaksyon ni Vanessa. Ngunit nanatili siyang mahinahon. Opo, Ma'am Vanessa. Ang gusto lang po ni Liam ay mag-enjoy sa isang simpleng laro at sandali ng sayaw. Wala pong masama. Paliwanag niya. Si Vanessa naman ay napasinghap sa galit. Hindi ako makapaniwala. Parang gusto mo talaga akong saktan sa pagpapahiya sa akin, ha? Wika niya. Halatang naiirita sa kabaitan at professionalism ni Yela. Ngunit si Damian sa halip na magalit kay Vanessa ay nagpakita ng kakaibang determinasyon. Tumayo siya at lumapit sa yaya. Bahagyang hinawakan ng kanyang balikat. Yela, huwag kang mag-aalala. Ang ginawa mo ay tama para lang sa bata. At iyon ang mahalaga. Basta ikaw ay maayos sa ginagawa mo. Hindi ako galit sa'yo. Malinaw niyang sabi. Si Yela naman ay napangiti. Bahagyang namula sa galak at pagkagulat sa suporta ni Damian. Ang simpleng gesture na iyon ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. At mas lalo siyang naging komportable sa mansyon sa kabila ng selos ni Vanessa. Si Liam ay sabik na tiningnan ng mga tao sa paligid. Tama na po ba? Pwede po ba ulit? Tanong niya habang nagtatawanan. Nagbiro naman si Damian sa bata. Sige, pero dapat sumunod ka sa mga steps, ha? Si Yela ay tumawa sa biro. Dahan-dahan silang nagpatuloy sa sayaw ni Liam. Kahit na may paninira si Vanessa sa gilid, ang sandaling iyon ay napuno ng saya, tawa at kilig. Isang karanasang hindi inaasahan ng tatlo. Habang natatapos ang sayaw ni Liam at Yela, si Damian ay nakatayo sa tabi, nakangiti sa simpleng eksena. Ang dating mahigpit at malamig na amo ay unti-unting lumalambot. Ramdam ang kilig at saya na dala ng presensya ni Yela. Sa huli, si Vanessa ay umalis sa hardin, nagalit at frustrated. Ngunit si Damian at Yela ay nananatiling nakangiti. Nagtatagpo ang mga mata sa isang tahimik ngunit puno ng damdamin na mensahe. Isang simula ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nila sa mata ng bata. Si Vanessa ay hindi na maitago ang galit. Pagkatapos ng sayaw sa hardin at nang malapit na bonding ni Damian at Yela kasama si Liam, nagdesisyon siyang harapin si Damian sa opisina nito. Damian, kailangan natin pag-usapan ito. Panimula ni Vanessa, halatang nakataas ang kilay. Hindi ko na matitiis na palaging nandun ang yaya na yan sa paligid mo at lalong-lalo na kay Liam. Paalisin mo siya. O ako ang aalis sa buhay mo. Si Damian ay tumayo sa tabi ng desk. Nakatingin sa kanya ng malamig at tahimik. Hindi siya agad nagsalita. Ang katahimikan sa silid ay lalong nagpatindi sa tensyon. Halatang nagulat si Vanessa na hindi agad pagtugon ni Damian. Ano?
Hindi mo ba ako narinig, Damian? Seryoso ako. Isa itong ultimatum. Tahimik na tumingin si Damian kay Vanessa. Ang mga mata niya ay puno ng malalim na pag-iisip. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang isip ay umiikot sa posibilidad. Ang pagkawala ni Yela sa buhay ng anak, ang presensya niya sa mansyon, at ang epekto nito sa bata. Vanessa, hindi sa ganitong paraan. Mahinahon ngunit may bigat na boses si Damian. Hindi ako basta-basta magpapalayas ng isang taong mahalaga sa anak ko. At sa ngayon, ang yaya ay mahalaga sa kanya. Si Vanessa ay napatingin sa kanya, halatang hindi makapaniwala. Ano? Hindi mo ako pinapanigan? Damian, inaakala mo bang pwede mong sabihin yan sa akin? Hindi ito tungkol sa'yo, Vanessa. Sagot naman ni Damian. Malamig ngunit matatag. Ito ay tungkol sa bata. At sa yaya na nagpapakita ng kabutihan, dedikasyon at respeto. Hindi ko papayagan na mawala siya sa buhay ni Liam dahil lang sa personal mong inis at galit. Halos sumabog ang galit ni Vanessa. Hindi ko matitiis na paulit-ulit mong pinipili ang yaya na yan kesa sa akin. Seryoso ako, Damian. Isang ultimatum ito. Ngunit si Damian ay hindi bumitaw. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Vanessa at ramdam ang kanyang determinasyon. Lahat ng dapat mong malaman, Vanessa, ay malinaw na. Ang yaya ay karapat dapat manatili at hindi ko hahayaang maapektuhan ng bata dahil sa personal mong galit. Si Vanessa ay huminga ng malalim. Ang galit at selos ay kitang-kita sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na sumagot pa, umalis siya sa opisina. Nag-iiwan ng matinding tensyon sa hangin. Si Damian matapos ang insidente, lumabas at nagtungo kay Yela at Liam. Tinitigan niya ang dalaga. Yela, huwag kang mag-aalala sa nangyari. Tama ang iyong ginawa. Mahinahon niyang sabi sa kanyang isip, sabay bahagyang ngiti. Si Liam ay tumakbo sa yaya at hinawakan ng kamay ni Yela. Tama po bang ginawa ko, Yaya Yela? Tumango at ngumiti naman ang yaya. Salamat po, sabi niya. Halatang masaya sa resulta ng kanilang maliit na drama. Tahimik na nanonood si Damian sa maliit na eksena. Ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang tip-tip. Hindi lamang sa pagiging matatag ni Yela, kundi sa simpleng paraan ng pagmamahal niya sa bata. Sa gabi, habang naglalakad sa hallway si Damian ay nag-iisip sa nangyari. Ang tensyon sa pagitan nila ni Vanessa ay lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon na protektahan ang yaya at anak. Sa bawat sandali ay mas lalo niyang nararamdaman ang kahalagahan ni Yela sa mansyon. Isang presensya na hindi niya basta pababayaan. Samantala, si Yela naman ay natututo ring humarap sa ganitong sitwasyon ng maayos. Alam niyang may mga tao sa mansyon na hindi siya gustong makita. Ngunit sa suporta ni Damian at tiwala ni Liam, mas lalo siyang naging matatag at handa sa bawat hamon. Ang pangyayaring ito ay nagpatindi ng tensyon sa mansyon. Ngunit sa parehong oras, nagpatibay ng pundasyon ng koneksyon ni Damian, Yela at Liam. Ang dating iskandalo at tensyon ay unti-unti nang napapalitan ng respeto, pagmamahal at proteksyon. Isang simula ng mas malalim na relasyon na unti-unting bubuo sa mga susunod na kabanata. Tahimik ang hapon sa mansyon at si Liam ay abala sa kanyang mga laruan sa playroom. Si Yela ay nag-aayos ng mga ito nang may bahagyang kaba. Alam niyang may gustong itanong si Damian sa kanya pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Yela, panimula ni Damian habang pinipilit kontrolin ang kanyang boses. Tumango naman si Yela. Nakaupo sa sofa at nakatingin sa kanya. Ano po yon, Sir Damian? May gusto po kayong sabihin? Si Damian, bagamat bihira, ay nagpakita ng genuine curiosity. Alam mo, Yela, gusto kong malaman ang pagkatao mo. Sino ka? Saan ka nagmula? Anong mga pinahahalagahan mo sa buhay?
At bakit ka ganito ka-dedicated kay Liam? Tanong niya na parang inaanyayahan si Yela na magbukas ng kanyang damdamin. Napangiti naman si Yela sa tinig at tono ni Damian. Ramdam niya ang init at pag-aalaga sa likod ng malamig na mukha nito. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. Alam niyo po, lumaki ako na walang sapat na gabay. Iniwan ako ng pamilya ko nung bata pa ako. Hindi nila ako kayang alagaan. Kaya dinala ako ng lolo ko at siya ang nagpalaki sa akin hanggang sa kanyang huling hininga. Sabi ni Yela na bahagyang nanginginig ang tinig sa alaala ng nakaraan. Si Damian naman ay nananatiling tahimik, nakikinig ng buong puso. Ramdam ni Yela na hindi siya hinuhusgahan, kaya patuloy siya sa kanyang kwento. Pagkatapos niyang pumanaw, nag-iisa na lang ako. Wala na akong pamilya. Wala nang taong aalalay sa akin. Kaya nag-apply ako bilang yaya. Gusto ko lang maranasan ang pagmamahal at magkaroon ng pamilya kahit saglit lang. Dagdag niya, habang nakatingin naman kay Damian. Tahimik na nakatingin si Damian. Ang mga mata niya ay puno ng malasakit. Yala, kaya pala ganun ka nalang ka-dedicated kay Liam. Naiintindihan ko na ngayon. Ang ginawa mo ay hindi lamang trabaho. Isang paraan para maranasan ng init, ng pagmamahal at pamilya. Napangiti naman si Yela at bahagyang namumula. Opo, kahit saglit lang gusto kong maramdaman kung paanong mahalin at mahalin din. Wika niya na tahimik ngunit puno ng damdamin. Si Damian ay lumapit ng bahagya. Tumayo sa tabi niya. Yela, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Naiintindihan ko kung bakit ganito ang puso mo. At kung may kailangan ka, nandito kami ni Liam para sa'yo. Sabi niya na may halong init at proteksyon sa tinig. Si Liam na nakamasid sa kanila ay tumalon sa paligid. Daddy, narinig mo po ba ang kwento niya? Halakak pa ng bata. Halatang natutuwa sa openness ng yaya. Ngumiti si Yela sa bata at kay Damian. Salamat po, Sir Damian. Hindi ko po inaasahan na makikinig at maiintindihan niyo ang lahat ng to. Sagot niya na bahagyang namumula. Si Damian naman kahit bihira magpakita ng emosyon ay napangiti. Ramdam niya ang koneksyon sa pagitan nila. Hindi lamang bilang amo at yaya, kundi bilang dalawang tao na unti-unting nagkakaunawaan at nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Yala, gusto kong malaman pang iba mong hilig. Ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo sa araw-araw. Gusto kong mas makilala ka. Dagdag pa ni Damian na parang inaanyayahan siyang buksan pa ang puso. Napangiti si Yela at unti-unting nagbukas. Gusto ko pong magbasa, magluto at tumulong sa mga bata. Ang pinakamahalaga po sa akin ay ang makita silang masaya. Parang si Liam po. Sagot niya habang tumitingin sa bata na naglalaro sa tabi. Tahimik na nanonood si Damian. Ramdam ang init sa kanyang dibdib. Ang dating yaya na simpleng tao lang sa kanyang palagay ay may pusong puno ng tapang, dedikasyon at pagmamahal. Sa bawat salitang kanyang naririnig, lalo siyang nahuhulog sa respeto at paghanga. Habang natapos ang araw, si Yela naman ay nakaupo sa tabi ng bintana. Iniisip ang sinabi ni Damian. Ramdam niya ang kakaibang init sa puso. Isang senyales na hindi siya nag-iisa at may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ang mansyon na dati puno ng tensyon ay unti-unting nagiging lugar ng suporta, malasakit at koneksyon. Ang chandelier sa Grand Ballroom ng Illustre Mansion ay kumikislap sa liwanag ng mga kandila at spotlights. Ang mga bisita mula sa high society hanggang sa business partners ay nakatambay sa paligid, nakikipagkwentuhan at naglalakad sa malawak na sala. Si Vanessa ay nandoon, elegante ay nakasuot ng pulang gown, handang ipakita ang kanyang kapangyarihan at impluensya. Damian, teka, kailangan natin pag-usapan si Yela.
Bulong ni Vanessa sa kanya habang dumadaan sa tabi niya. Hindi ko na matitiis ang patuloy mong pinapayagan na manatili siya dito. Kahit sa party na to, palagi nakikita ko siya sa paligid mo. Si Damian ay nakatingin naman sa kanya. Tahimik, pinipigil ang emosyon. Vanessa, huwag mo nang gawin ito dito. Mahinahon niyang sabi. Ngunit si Vanessa ay hindi nakinig. Habang naglalakad, lumapit si Yela sa isang serving table para kumuha ng tubig. Hindi niya inaasahan ang paparating na eksena. Si Vanessa, na halatang galit, ay humarap sa kanya sa harap ng ilang bisita. Aba, Yela, mukhang napaka-bold mo, no? Akala mo ba makakasabay ka sa social circle na to? Hindi ka bagay sa lugar na to. Sigaw ni Vanessa sabay tawa na punong-puno ng pangungutya. Ang mga bisita ay napatingin. Ilang nagulat at ang ilan ay nagbulungan sa isa't isa. Ang dating tahimik at mahinahong Yaya ay biglang na-expose sa galit at pangungutya ni Vanessa. Si Yala naman ay bahagyang napalingon, pilit na kumakalma. Ma'am Vanessa, hindi po ako nandito para makialam sa inyo. Gusto ko lang pong gawin ang trabaho ko. Sagot niya at mahinahon, ngunit halata ang kaba sa mukha. Ngunit si Vanessa ay hindi tumitigil. Trabaho mo? Sa tingin mo ba sapat ang trabaho mo para maging bahagi ka ng ganitong klase ng buhay? Ang tanging alam mo lang, isa kang Yaya na gustong makigulo sa akin at sa fiancé ko. Si Damian naman na nakatayo sa malapit ay napansin ng eksena. Ang dating malamig at tahimik na bilyonaryo ay unti-unting nag-init ang damdamin. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na kailangan niyang protektahan ng Yaya sa harap ng lahat. Vanessa! Sigaw niya. Malinaw at may bigat sa boses na nagpatigil naman sa lahat. Tumigil ka! Hindi mo dapat gawing tanong o issue ang Yaya sa harap ng mga bisita. Siya ay mahalaga sa bata. At mahalaga rin siya sa akin. Ang ballroom ay nanahimik. Ang mga bisita ay nagulat sa biglang lakas ng tinig ni Damian at sa kanyang tahasang pagtatanggol kay Yela. Ang dating mahigpit at malamig na bilyonaryo ay nagpakita ng kabutihan at proteksyon sa taong dati tinutukso at iniiwasan. Si Vanessa ay nagalit sa pagkabigla. Ano? Paano mo nagawa? Hindi mo ba ako pinapakinggan? Damian sa itong insulto. Sabi niya, halatang natataranta sa unexpected na reaction ng fiancé. Si Damian naman ay tumayo ng diretso sa tabi ni Yela. Tahimik, ngulit matatag. Hindi ko ininsulto, Vanessa. Ito ay respeto at katarungan. At hindi ko hahayaang sino man, kabilang ang mga bisita o kahit sino sa party na to, ang bastusin ng taong pinili kong pagkatiwalaan sa personal na aspeto. Paliwanag niya. Malinaw at matibay. Si Yela naman ay napangiti, hindi makapaniwala sa suporta ni Damian. Ang dating tensyon sa mansyon ay sa party unti-unting napalitan ng seguridad at pagpapahalaga. Ang mga bisita ay nagbubulungan at tumingin sa kanila, halatang nagulat sa hindi pangkaraniwang tagpo. Ang dating Yaya, na dapat ay tahimik lang sa paligid, ay nakatanggap ng pambihirang pagtatanggol mula sa amo. Isang senyales ng respeto at proteksyon. Si Vanessa naman ay nagtatangka magsalita pa. Ngunit wala naman lakas ng loob sa kanyang mukha. Ang kanyang pangungutya ay tila naputol sa biglang assertiveness ni Damian. Halos walang mukhang maisagot. Siya ay napahiya sa harap ng mga bisita at sa sarili niyang hangarin. Salamat po, Sir Damian. Mahinahong sabi ni Yela, bahagyang namumula. Hindi ko po inaasahan na sasabihin niyo yan sa harap ng lahat. Yela, hindi mo kailangang maapektuhan ng pangungutya o paninira ng iba. Lagi akong tatayo sa tabi mo. Sagot pa ni Damian na may halong malamig at mainit na tono
na nagpapatunay ng kanyang malasakit at paghanga sa yaya. Si Liam naman na nandoon rin sa tabi ay tumalon sa paligid. "Daddy, ang galing niyo po!" Halakak niya, halatang masaya sa resulta. Habang natapos ang party, si Vanessa ay tahimik na umalis. Ang galit at selos ay kitang-kita pa rin sa kanyang mata. Ngunit ang eksena ay malinaw. Si Damian ay handang ipagtanggol ang yaya niya. Isang unang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon. Isang hapon, matapos ang isang abalang linggo sa mansyon, nagpasya si Damian na magpahinga sa terrace. Ang tanawin ay maganda. Ang araw ay malapit nang lumubog. Nagdadala ng mga gintong liwanag sa paligid. Si Yela ay naroon din. Nag-aayos ng ilang mga laruan ni Liam na naiwan sa hardin. "Yela, mukhang marami ka na namang nagawa sa bata." Biro pa ni Damian habang dahan-dahang lumalapit. "Alam mo, nakaka-impress ka talaga sa dedikasyon mo." Napangiti naman si Yela. Medyo namula sa komento. "Salamat po. Ginagawa ko lang naman po ang makakaya ko. Gusto ko pong masaya si Liam." Sagot niya. Tahimik ngunit may halong init sa boses. Si Damian naman ay tumango. Sabay upo sa tabi niya sa terrace bench. "Alam mo, Yela, hindi lang sa bata eh. Ramdam ko rin ang effort mo sa buong household. Hindi ka lang basta yaya. Parang may iba ka pang dimensyon na hindi ko pa nakikita." Wika niya na may halong curiosity at pagkilala. Napatingin si Yela kay Damian. "Po, ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong niya na medyo nahihiya. "Hindi ko alam. Parang may kung anong espesyal na paraan mo sa pag-aalaga at pagmamahal. Hindi lamang sa bata, kundi pati sa paligid. Nakaka-inspire ka." Paliwanag ni Damian, halatang seryoso, ngunit banayad ang tono. Sa sandaling iyon, isang maliit na tawa ni Liam ang nagpatigil sa kanila. "Daddy! Yaya Yela! Pwede po ba tayong maglaro ng tagu-taguan?" Sigaw ng bata, sabay tawa. Ngumiti naman si Yela at tumayo. "O sige, baby Liam. Pero kailangan nyo rin ata ng tulong ni Mr. Damian." Biro niya pa habang tinuturo ang bilyonaryo. Si Damian naman ay bahagyang napangiti at tumayo na rin. "Ayos lang, tutulungan kita." Sagot niya, sabay hawak sa maliit na kamay ni Liam. Habang naglalaro sila ng tagu-taguan sa terrace, hindi sinasadya, si Damian at Yela ay napalapit sa isa't isa. Sa isang eksena, nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng huling sinag ng araw. Halos sabay silang ngumiti at sa isang iglap, naramdaman nila ang init ng isa't isa. Hindi nila sinasadya, naglapit ang kanilang mga mukha at muntik na silang magkahalikan. Ngunit parehong napigilan. Si Yela ay bahagyang napalingon at si Damian naman ay huminga ng malalim. Sinusubukang kontrolin ang damdamin na unti-unting lumalakas sa kanya. "Yela, okay ka lang ba?" Wika ni Damian. Halatang nag-aalala ngunit may kakaibang kilig sa boses. Opo, okay lang po ako, Sir Damian." Sagot naman ni Yela habang bahagyang namumula. Pareho silang nakaramdam ng kakaibang tensyon na hindi nila maipaliwanag. Habang naglalakad pa uwi ang tatlo, si Damian, Yela at si Liam, si Damian ay nag-iisip ng malalim. Ang nararamdaman niya para kay Yela ay unti-unting lumalampas sa respeto at profesional na limitasyon. Ang tibok ng kanyang puso ay mas mabilis kesa dati at napagtanto niyang may damdamin na siyang hindi inaasahan para sa yaya. Sa kanyang isipan, nagkakaroon ng malalim na introspeksyon. Ano ba talaga itong nararamdaman ko para kay Yela? Hindi lang ba trabaho at proteksyon? May iba pa bang dahilan kung bakit ganito ang puso ko? Tanong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan si Yela na naglalakad sa tabi niya at ngumiti kay Liam.
Si Yela naman ay nakaramdam ng kakaibang tensyon sa pagitan nila. Kahit hindi niya maintindihan ang damdamin ni Damian, ramdam niya ang init at proteksyon na ibinibigay niya sa kanya. Ang dating relasyon nila bilang amo at yaya ay unti-unting naging mas personal at mas malapit. Isang koneksyon na parehong nakaka-excite at nakaka-alarma. Pagdating sa playroom, nagpa siya si Yela na tulungan si Liam sa bedtime routine. Si Damian ay nanatili sa labas, nakamasid sa kanila. Sa bawat tawa at simpleng sandali, mas lalo niyang naramdaman ang lakas ng damdamin na unti-unting umuusbong. Ang closeness nila ay hindi na lamang simpleng trabaho. Ito ay nagiging mas malalim at personal, na puno ng hindi inaasahang kilig at tensyon. Habang natutulog si Liam, si Damian ay nakaupo sa kanyang opisina. Iniisip ang mga nangyari. Ang sandaling muntik silang maghalikan ay nananatili sa kanyang isipan. Hindi niya maalis ang init sa dibdib niya at ang pagkakagulo ng damdamin. Yala, ano ba talaga ito sa puso ko? Hindi ko akalain na ganito akong mararamdaman. Pero hindi ko rin alam kung pwede ko bang sabihin sa kanya. Bulong ni Damian sa sarili, habang tinitingnan ng terrace kung saan nakaupo si Yela kanina. Sa gabi, ang mansyon ay tahimik. Ngunit ang tensyon at closeness sa pagitan nila ay nananatili. Tahimik ang gabi sa Illustre Mansion. Ang lamig ng hangin mula sa terrace ay bahagya lamang. Ngunit sa opisina ni Damian, ang liwanag mula sa laptop ang nagiilaw sa kanyang mukha. Nakaupo siya sa kanyang leather chair, nakatingin sa screen habang nagbubukas ng ilang files na wala sa kaalaman ni Yela. Habang binubusisi ang mga transaction records at dokumento na may pangalan ni Yela, napansin ni Damian ang isang bagay na hindi ordinaryo. Mayroong misteryosong bank account at ilang papeles na tila legal, ngunit kakaiba ang pinagmulan. Bakit walang alam si Yela tungkol dito? Bulong ni Damian, nakatuon sa screen. Ramdam niya ang kakaibang tensyon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ba ay error o may tinatago si Yela sa kanya. Baka matindi niya gustong isipin iyon. Tumayo siya at naglakad-lakad sa opisina. Iniisip kung paano niyang haharapin ang sitwasyon. Kailangan kong malaman ang buong detalye bago ko sabihin o gawin ang anumang hakbang, sabi niya sa sarili. Dahil sa pagiging maingat, tumawag si Damian sa kanyang trusted financial investigator. Isang tao na maasahan at discreet. Gusto kong ipatrace lahat ng transactions sa account na to. Utos niya habang sinisigurado na walang sino man sa mansyon ang makakaalam. Lihim ito at hindi ko gusto na malaman ni Yela o kahit na sino pa. Habang nag-uusap sa telepono, ramdam ni Damian ang bigat ng responsibilidad. Ang account at dokumento ay maaaring magbago sa paraan ng kanyang pagtingin kay Yela. Ngunit ayaw niyang masira ang tiwala at koneksyon nila. Ito rin ay isang personal na hakbang, hindi lamang bilang amo, kundi bilang isang tao na may nararamdaman at nag-aalala. Samantala, si Yela ay abala naman sa kanyang gabi. Naglilinis siya ng kwarto ni Liam. Inaayos ang mga laruan at damit na naiwan sa buong araw. Para sa kanya, normal lamang ang gabi. Walang kahit anong indikasyon na may lihim na iniimbestigahan si Damian. Gusto ko lang na maayos ang lahat sa kwarto ni Liam bago siya matulog. Wika ni Yela sa sarili habang pinapahid ang isang maliit na laruan sa shelf. Pagkatapos ng ilang oras, dumating ang initial report kay Damian. Tahimik niyang binasa ang mga detalye. Ang account ay nakarehistro sa pangalan ni Yela, ngunit maraming hindi malinaw na transactions. Ang mga dokumento ay legal, ngunit may kakaibang estruktura na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Si Damian ay napatingin sa screen ng matagal. Hindi ko pa rin alam ang buong istorya, pero kailangan ko siyang protektahan at siguraduhin hindi siya masasaktan ng impormasyon. Bulong niya. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng profesional na obligasyon
at personal na damdamin. At habang iniisip ang susunod na hakbang, si Damian ay nakaramdam ng kakaibang damdamin sa dibdib. Halo ng pag-aalala, curiosity, at unti-unting paghanga. Bakit ako ganito? Bakit kailangan ko pang ma-involve sa ganitong personal na bahagi ng buhay niya? Tanong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan si Yela na tahimik na nag-aayos sa terrace sa kabilang silid. Hindi niya rin maalis ang ideya na ang yaya ni Liam na dating simpleng tao sa kanyang pananaw ay may nakatagong misteryo sa kanyang buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera o dokumento. Ito rin ay tungkol sa kung sino talaga si Yela at kung ano ang maaaring bumuo sa kanyang nakaraan. Sa pagtatapos ng gabi, iniwan ni Damian ang opisina na may halo-halong damdamin. Ang lihim na paghahanap ay naglatag ng suspense at bagong layer sa relasyon nila. Si Yela ay clueless pa rin. At ang misteryo ng account at dokumento ay naghintay na maunawaan sa tamang panahon. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Hindi pa. Kailangan munang malaman lahat bago siya maapektuhan. Bulong ni Damian. Habang pinagmamasdan ng terrace, ramdam niya ang lihim na hakbang na ito ay magiging simula ng mas malaking katotohanan. Isang katotohanang magbubukas sa susunod na kabanata. Sa isang tahimik na hapon, si Damian naman ay nakaupo sa kanyang opisina. Hawak ang report mula sa financial investigator at mga legal documents tungkol kay Yela. Ang bawat pahina ay naglalaman ng impormasyon na matagal nang nakatago sa kanya. Ang patunay ng pinagmala ni Yela. Hindi pwede. Hindi ko akalain. Bulong ni Damian sa sarili habang pinagmamasdan ang pangalan sa mga papeles. Ang account, trust fund at legal documents ay malinaw na nagpapatunay na si Yela ay nagmula sa mayamang pamilya. Katulad ng pamilya niya. Ngunit dahil sa isang trahedya, siya ay naulila sa murang edad. Hindi niya mapigilang magulat at bahagyang mabigat ang dibdib. Ang babaeng dating tahimik at masipag, ang yaya ni Liam, ay may nakatagong katotohanan na magpapabago sa pananaw ng lahat sa kanya. Si Yela sa kabilang banda ay abala sa pag-aayos ng kwarto ni Liam. Wala siyang ideya na ang kanyang nakaraan ay unti-unti nang nabubunyag. Para sa kanya, ang pagiging yaya ay hindi lamang trabaho. Ito ay paraan upang maranasan ang init ng pamilya. Kahit hindi siya kabilang sa sariling pamilya. Sa terrace, tinawag ni Damian si Yela. Yela, may gusto kong ipakita sa'yo. Mahinahon niyang sabi, hawak ang folder ng mga dokumento. Napatingin naman si Yela at medyo nag-aalangan. Po, ano po yun? Tanong niya na bahagyang kinakabahan. Ito ang totoo mong pagkatao. Ang iyong pinagmalad. Paliwanag ni Damian. Natuklasan namin na nagmula ka rin pala sa mayamang pamilya. Pero dahil ulila ka na, hindi mo ito alam at pinili mong maging yaya para maranasan na magkaroon ng pamilya kahit saglit. Si Yela ay namutla. Hindi niya inaasahan na lalabas ang ganitong impormasyon sa isang ordinaryong hapon. Tahimik siya at halos hindi makapagsalita habang binubuksan ang mga dokumento at tinitingnan ang pangalan sa bawat pahina. Hindi ko po alam. Hindi ko po inaasahan na ganitong magiging buhay ko. Mahinang wika ni Yela at bahagyang nanginginig. Ang akala ko po, ang pagiging yaya, tanging paraan ko para maranasan ng pagmamahal at pamilya. Tumayo si Damian sa tabi niya. Dahan-dahang hawak ang kanyang balikat. Yela, hindi mo kailangan na maranasan ang lahat ng mag-isa. Naiintindihan ko na ang pinili mong maging yaya. At ramdam ko kung gaano mong pinapahalagahan ang bawat sandali kasama si Liam. Pero ngayon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Sabi niya, may halong init at proteksyon sa tinig. Si Yela ay napatingin sa kanya.
At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kakaibang init at seguridad na ibinibigay na Damian. Ang dating amo, na malamig at mahigpit, ngayon ay nagpakita ng tunay na malasakit at pag-unawa. Salamat po, Sir Damian. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Sagot ni Yela, habang bahagyang napapikit sa dami ng emosyon na nararamdaman niya. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Paliwanag ni Damian. Ang buhay mo ay hindi lang trabaho at nakaraan. May pagkakataon ka pa para maranasan ang pagmamahal, proteksyon at pamilya. At nandito kami ni Liam para sa iyo. Si Liam na nakamasid sa gilid ay tumakbo kay Yela at niyakap siya ng mahigpit. Yaya Yela, okay lang po ba kayo? Daddy says hindi niyo po kailangang mag-alala. Halatang alam niyang mahalaga si Yela sa kanila. Napangiti naman si Yela sa bata. Bahagyang namumula. Sa simpleng yakap at salita ni Liam, ramdam niya ang init ng pamilya na matagal niya nang hinahanap. Ang mansyon na dati puno ng trabaho at expectations ay unti-unting naging lugar ng koneksyon, pag-aaruga at pagmamahal. Yala, ngayon mas lalo kitang nakikilala at mas naiintindihan ko ang bawat hakbang na ginawa mo. Wika ni Damian habang pinagmamasa ng yaya at ang bata na magkasama sa kwarto. Ang nakaraan mo ay bahagi lang ng mga pagsubok mo sa buhay, pero hindi iyan magde-define sa'yo. Ano mang piniin mong gawin sa ngayon, yun ang mas mahalaga. Si Yela naman ay napangiti, may halong lungkot at kagalakan. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya ay mabigat. Pero sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na suporta at pag-unawa mula sa isang tao. Isang tao na hindi lang amo, kundi unti-unting nagiging mahalaga sa kanyang puso. Isang eleganteng gabi sa Illustre Mansion. Ang lugar ay puno ng liwanag at mga handa para sa maliit na cocktail gathering na ini-host ni Damian. Ang mga bisita ay abala sa pag-uusap. Ngunit sa isang sulok, si Vanessa ay nakatayo. Nakatingin kay Yela na abala sa pag-aayos ng serving table. Napuno ng galit at inggit si Vanessa. Ito na ang pagkakataon ko. Bulong niya sa sarili. Hawak niya ang ilang dokumento na lihim niyang nakuha tungkol sa mysterious account at legal files ni Yela. Lumapit siya kay Damian na tahimik na nag-organisa sa mga bisita. Damian, kailangan nating kausapin si Yela, sabi ni Vanessa na may bahagyang pang-aasar sa tinig. Ngumiti naman si Damian, ngunit may halong pagdududa sa tono ng boses niya. Ano na naman bang problema mo, Vanessa? Tanong niya ng mahinahon. Alam mo, Damian, hindi si Yela kung sino siya sa tingin mo. Nagpapanggap lang siya para mapalapit sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa tiwala mo. Sigaw ni Vanessa habang binubuksan ng mga dokumento at ipinapakita sa harap ng maraming tao. Biglang napatingin ang lahat sa eksena. Si Yela ay napanganga. Hindi siya makapaniwala sa pangungutyang iyon. Ang mga bisita ay bumuntong hininga. May halong pagtataka at pagkagulat. Hindi po, sagot ni Yela na halos nanginginig sa galit at pagkabigla. Hindi po ganito ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, pinutol siya ni Vanessa. Huwag kang magsinungaling. Narito ang mga dokumento. Lahat ay nagpapakita na may lihim kang pinagmumulan. Sigurado ako, nagpapanggap ka lang para makuha ang puso ng amo mo. Tahimik naman si Damian. Hawak ang isang baso ng alak, pinagmamasa ng buong sitwasyon. Ang bawat salitang lumalabas kay Vanessa ay tila mas pinapalakas lamang ng damdamin niya para kay Yela. Alam niya ang katotohanan at ramdam niya ang integridad at kabutihan na kaya sa bawat kilos at tingin. Tumayo siya. Dahan-dahang lumakad papunta kay Vanessa at Yela habang tinatapik ang balikat ng yaya.
Vanessa, tama na. Huwag mong ibuli si Yela sa ganitong paraan. Sabi niya na may halong kalmadong otoridad sa tinig. Si Vanessa ay nagulat. Damian, hindi mo ba nakikita? Sinadya niyang linlangin ka. Sigaw niya na halatang galit na galit. Ngunit si Damian ay tahimik na tumango kay Yela. At sa simpleng pagkakatinginan nila, ramdam ni Yela ang seguridad at proteksyon. Alam ko ang katotohanan kay Yela. Wika niya. May ngiti na puno ng init at tiwala. Hindi ko ipagkakanulo ang tiwala mo. At alam ko kung sino ka sa tunay na puso mo. Biglang napuno naman ng tensyon ng silid. Ang mga bisita ay nananatiling tahimik. Pinagmamasa ng confrontation. Si Vanessa naman ay hindi makapaniwala. Ang plano niyang ipahiya si Yela ay nabigo. Sa halip, nakita niya si Damian na lalong humahanga at lumalapit sa yaya. Hindi pwede. Hindi ko akalain na ganitong magiging reaksyon mo. Sigaw ni Vanessa, habang ang galit ay nagbabadya sa kanyang mga mata. Yela, okay ka lang ba? Tanong ni Damian habang tinitingnan ng yaya na bahagyang nanginginig ngunit nakatayo ng matapang. Opo, Mr. Damian. Sagot pa ni Yela. Nakangiti sa kanya kahit na bahagya pa rin nanginginig ang katawan. Ramdam niya ang pagbibigay ng proteksyon ni Damian sa kanya at unti-unti ang kanyang takot ay napalitan ng pagmamahal at tiwala. Si Vanessa naman ay hindi na makontrol ang galit. Hindi pwede na mangyari to. Sigaw niya at walang paalam, iniwan niya ang silid. Naglalakad pababa sa hagdan ng may lakas ng hakbang at galit na nakalantad. Ang eksena ay nag-iwan ng katahimikan sa silid. Ang mga bisita ay nagulat. Ngunit walang sino man na nakagawa ng galit kay Yela o kay Damian. Ang yaya ay nakatayo, kaunti pa rin nanginginig. Ngunit ang mata niya ay nagliliwanag ng lakas at pasasalamat. Tahimik na huminga si Damian habang pinagmamasa ng galaw ni Yela. Alam ko na hindi ito madali para sa'yo, Yela. Pero ramdam ko ang tibay at katotohanan mo. At sa kabila ng lahat ng sinasabi ng iba, hindi ako maliligaw sa kung sino ka sa tunay na puso mo. Wika niya, may halong init at pagkilala. Si Yela naman ay napangiti, bahagyang lumapit sa kanya. At ramdam niya ang unti-unting pagtanggal ng tensyon at pag-alis ng pangamba. Ang relasyon nila ay lalong lumalalim at ang mga pangyayari ay nagpatibay ng tiwala at koneksyon sa pagitan nila. Isang tahimik na gabi sa terrace ng Ilustre Mansion, ang hangin ay malamig at banayad. Dala ang amoy ng mga bulaklak sa hardin. Si Damian ay nakatayo malapit sa railing. Hawak ang baso ng tubig habang pinagmamasdan si Yela na maayos ang mga laruan ni Liam sa malapit. Yela, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Damian. Bahagyang nanginginig ang boses. Ramdam niya ang tensyon sa sarili. Ang damdamin na matagal niyang itinago ngayon ay parang bumubuhos sa kanyang dibdib. Si Yela ay huminto. Tumingin sa kanya. Bahagyang nag-aalangan. Po? Okay lang po. Sagot niya na may halong kaba at curiosity. Tumayo naman si Damian sa tabi niya. Lumapit ng dahan-dahan at tumingin sa mga mata ng yaya. Hindi ko na kayang itago pa, Yela. Mula pa nang nakikilala kita, unti-unti may nararamdaman ako sa'yo. Hindi lamang respeto o pagiging amo at yaya. May mas malalim na damdamin ako para sa'yo. Si Yela naman ay napalunok, bahagyang napatingin sa ilalim. Hindi niya inaasahan ang ganitong pahayag at ramdam niya ang bigat sa dibdib niya. Ang mga salita ni Damian ay nagdulot ng halong kilig, takot at pag-aalala. Sir Damian, hindi ko po alam. Hindi ko po kayang, sabi ni Yela na nanginginig. Napapailing siya. Hindi makapagsalita ng maayos. Ang damdaming iyon ay kakaiba. Mas masalimuot kesa sa simpleng pagmamahal. Huwag ka matakot. Hindi kita pipilitin. Sabi ni Damian, dahan-dahan at mahinahon. Alam ko may iniingatan ka.
At hindi ko gusto na masaktan ka. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang basta yaya ang tingin ko sa'yo. Mahal kita, Yela. Tahimik na tumingin si Yela kay Damian. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon. Ngunit may halong takot na natatago sa likod nito. Po, hindi po pwede. Hindi lang dahil sa'yo. May isang bagay po na hindi ko po pwedeng sabihin. Sagot niya na pilit umiiwas ngayon sa tingin ni Damian. Ang mga salita ni Yela ay nagdulot ng kakaibang kirot sa dibdib ni Damian. Ngunit ramdam niya ang pangangailangan na maging maingat at maunawain. Alam ko, at hindi ko hihilingin na sabihin mo sa akin kung hindi ka pa handa. Ang mahalaga, alam mo na may tao dito na handang makinig at umintindi sa'yo. Lumapit si Damian, dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Yela. Ramdam niya ang init at pag-aalala na lumalabas sa bawat kilos ng yaya. Hindi kita bibiguin, Yela. Kahit ano pang sekreto mo, nandito ako. At kahit ano pa man ang mangyari, hindi kita iiwan. Dagdag niya na may halong emosyon sa boses. Si Yela naman ay bahagyang napatingin sa kanya, bahagyang nanginginig. Ang simpleng hawak ng kamay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at proteksyon. Ramdam niya na sa kabila ng kanyang takot, may tao na handang tanggapin at mahalin siya, kahit sa mga kahinaan at lihim niya. Mahal kita, Sir Damian, pero hindi ko po alam kung kakayanin ko. Wika ni Yela sa kanyang isipan. May halong lungkot at pag-aalala habang tinatago ang kanyang mas malalim na sekreto. Yela, hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Paliwanag ni Damian habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata. Ang mahalaga, alam mo na may tao dito na handang magmahal at umintindi sa'yo sa kabila ng lahat. Tahimik na nananatili ang dalawa, hawak ang kamay ng isa't isa. Ang malamig na hangin ay tila nagbigay ng katahimikan sa kanilang paligid. Habang ramdam naman nila ang tensyon at damdamin na unti-unting lumalalim. Sa opisina ni Damian ay muling tumingin sa kawalan. Ano man ang sekreto mo, Yela, hindi nito mababago ang nararamdaman ko. Mahal kita at handa akong hintayin ka hanggang sa maging handa ka. Si Yela naman ay bahagyang napangiti. May halong lungkot at ginawa. Ramdam niya ang suporta at init ni Damian nang ito ay magtapat sa kanya. Ngunit alam niya sa sarili na may bagay na dapat pang pangalagaan at hindi pa niya kayang ipakita sa kahit sino. Ang pag-amin ng bilyonaryo ay naglatag ng panibagong tensyon at pag-asa sa relasyon nila at nagbigay daan din para sa susunod na kabanata kung saan ang mas malalim na sekreto ni Yela ay unti-unting mabubunyag. Tahimik ang gabi sa loob ng Illustre Mansion. Ang mga ilaw ay banayan at si Damian naman ay nakaupo sa sofa sa library. Hawak ang isang maliit na folder na may medical report. Hindi niya mapigilang pumikit at huminga ng malalim. Ang laman ng folder ay naglatag ng isang katotohanan na matagal nang tinatago ni Yela. Si Yela na nag-aayos ng kwarto ni Liam sa kabilang silid ay walang ideya na natuklasan na ni Damian ang lihim niyang sakit. Para sa kanya, ang pagiging yaya ay paraan lamang para maranasan ang pagmamahal at pamilya sa kabila ng nalalaman niyang malubhang kondisyon. 3 taon na ang nakalilipas, si Yela ay nakaupo sa isang malamlam na silid ng ospital, hawak ang kamay ng doktor. Yela, kailangan mong malaman ang buong kalagayan mo. Wika ng doktor habang hawak ang medical chart. Po, ano po iyan, Dok? Tanong ni Yela na nanginginig ang boses. Ramdam niya ang kaba at takot. May malubhang kondisyon ka. Isang sakit na hindi magtatagal ang buhay mo kung hindi maaagapan. Gusto namin na ma-maintain ang comfort mo sa abot na makakaya pero dapat mong malaman na limitado ang oras mo. Paliwanag ng doktor, tahimik ngunit seryoso. Hindi naman makapaniwala si Yela. Ang mundo niya noon ay parang bumagsak.
Ilang sandali tahimik siyang nanatili. Iniisip ang lahat ng pangarap na hindi niya matutupad at ang pangarap ng simpleng buhay na dati niyang inaasahan. Pagkatapos ng mahabang sandali, napaisip siya. Kung ganito na ang kalagayan ko, bakit hindi ko na lang subukan ng ibang paraan para maranasan ang buhay? Hindi ko naman kailangan na maging mayaman. Basta't may mga tao na nagmamahal at aalagaan ako kahit saglit. Wika niya sa sarili. Dito nagsimula ang desisyon ni Yela na mag-apply bilang yaya. Kung may pagkakataon ako na makaranas ng pagmamahal, kahit sa iilang taon lang, susubukan ko para maramdaman ko rin ang pamilya kahit saglit lang. Sa isip niya habang pinipili ang ilan sa mga applications na ipapadala. Sa kasalukuyan, si Damian ay nananatili nakaupo sa library. Hawak ang folder, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, pagkabalisa at pag-aalala, at unti-unting paglalapit sa damdaming hindi pa niya lubos na iintindihan. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Yela na alam niya na ang katotohanan. Hindi niya kayang mawala ang babaeng ito sa kanyang buhay, kahit pa sandali lang. Ang sakit ni Yela ay hindi biro. Isa itong malaking panganib, at ang bawat sandali na kasama niya ay maaaring maging huling pagkakataon. Lumapit siya sa silid ni Yela, dahan-dahang kumatok. Yela, pwede ba kita makausap? Tinig niya ay mahinahon, ngunit ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Si Yela naman ay tumingin na bahagyang nag-aalangan. Po, okay po, Mr. Damian. Pwede ba natin pag-usapan ng isang bagay? Importante, sagot niya habang iniaabot ang folder. Tahimik na tinanggap ni Yela ang folder, bahagyang nanginginig. Po, ano po ito? Tanong niya na ramdamang kaba. Yela, alam kong may sakit ka. Hindi mo ako pwedeng iwanang hindi malaman ang katotohanan. At kailangan mong malaman na handa akong samahan ka sa bawat hakbang. Sabi ni Damian habang nakatingin sa kanyang mga mata na puno ng damdamin at malasakit. Si Yela ay napatingin sa kanya. Ramdam ang init ng kanyang pagkakaalala. Pilit niyang tinago ang takot sa mukha. Ngunit ang puso niya ay naguguluhan. Paano niyo po nalaman? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman, sagot ni Damian. Dahan-dahang humawak sa kamay niya. Ang mahalaga, Yela, nandito ako para sa'yo. At kahit ano pang mangyari, hindi kita iiwan. Tahimik na tumayo si Yela. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa halong luha at ginhawa. Ang pagkakatuklas ng sikreto niya ay mabigat. Ngunit ramdam niya ang init at proteksyon na matagal niyang hinahanap. Mr. Damian, hindi ko po alam kung kakayanin ko. Mahinang sabi niya, pilit na kumakapit sa kanyang lakas at determinasyon. Yela, hindi mo kailanganin na mag-isa. Sa bawat takbang kasama mo ko sa kabila ng sakit. Mahal kita at handa akong ipaglaban ang bawat sandali. Nakasama ka, sagot ni Damian habang ang tingin niya ay puno ng pangako at pagmamahal. Isang maliwanag ngunit malamig na umaga sa Ilustre Mansion. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintana. Bumubuo ng pattern ng liwanag sa sahig. Si Damian naman ay nakatayo malapit sa terrace. Nakatingin sa hardin habang may hawak na tasa ng kape. Si Yela ay abala sa paghahanda ng agahan para kay Liam. Ngunit ramdam niya ang presensya ni Damian. Ang simpleng eksena ay puno ng katahimikan at tensyon. Ngunit sa halip na takot, ramdam niya ang init ng seguridad. Yela, wika ni Damian habang lumalapit dahan-dahan. Gusto kong sabihin sa'yo na kahit na alam ko ang sitwasyon mo, hindi ako lalayo. Hindi ako tatakbo. Si Yela naman ay napatingin sa kanya. Bahagyang napangiti ngunit may halong lungkot. Pero Sir Damian, hindi po ito madali. Sagot niya na tinatagong pag-aalala sa boses. Alam ko, sagot ni Damian. Dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Pero sa natitira mong panahon,
Gusto kong mahalin ka ng buo. Sa bawat araw, sa bawat sandali. Gusto kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Tahimik na tumingin si Yela kay Damian at unti-unti naramdaman niya ang ginhawa. Ang bawat salita ay parang nagbibigay lakas sa kanya. Isang pangakong puno ng malasakit at walang pag-iimbot. Samantala si Vanessa ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, hawak ang telepono at nakatingin sa terrace ng mansyon. Ramdam niya ang relasyon ni Damian at Yela ay unti-unting lumalalim at hindi na siya bahagi ng eksena. Siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. Wika ni Vanessa sa sarili habang napapaisip. Ang galit ay bahagyang napalitan ng pagtanggap. Hindi madali, ngunit kailangan niyang kilalanin na ang puso ni Damian ay para kay Yela. Walang paalam, pinaandar ang sasakyan ng tahimik. Ang kanyang pagtanggap sa sitwasyon ay nagbigay ng katahimikan sa mansyon at unti-unti bumabalik ang focus kay Damian at Yela. Si Damian ay tumingin kay Yela at ngumiti. Isang ngiti na puno ng init at pagmamahal. Huwag ka mag-aalala. Hindi ko hahayaan na masaktan ka kahit na ano pang mangyari. Si Yela naman ay napangiti. Bahagyang napalingon kay Liam. Naabala naman sa paglalaro sa sahig. Ang bata ay tila alam ang koneksyon sa pagitan nila. Ang tiwala, ang pagmamahal, at pag-aalaga na unti-unting nag-uugnay sa kanila bilang pamilya. Salamat po, Mr. Damian. Wika ni Yela na may bahagyang luha sa mata. Hindi ko po alam kung paano ko ipapakita pero ramdam ko po. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Wika ni Damian. Dahan-dahang hinawakan ang mukha niya. Pinipisil ang kamay niya sa sarili. Ang mahalaga, ramdam mo na mahal kita. At sa bawat araw, ipapakita ko sa iyo na handa akong samahan ka. Sa mga sandaling iyon, ay naglatag ng kapayapaan. Ang sakit ni Yela ay hindi nagbago. Ngunit ang relasyon nila ay naging matatag. Isang pagmamahalan na buo at walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng agahan, naglakad sila sa hardin kasama si Liam. Ang bata ay tumatakbo sa paligid. Tawanan at halakhak ang pumuno sa paligid. Si Damian at Yela ay magkahawak kamay. Tinatanaw ang bawat ngiti ni Liam at ramdam ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Mahal kita, Yela, at kahit ano pa man ang mangyari, hindi kita iiwan. Wika ni Damian habang pinagmamasa ng bata na naglalaro sa kanilang harapan. Si Yela ay tumingin sa kanya, bahagyang napangiti at napaiyak sa ginhawa. Mahal din po kita, kahit hindi po ako perpekto. Sagot niya at ramdam ang init ng pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. Ang simpleng hardin, puno ng liwanag at halakhak ni Liam, ay naging simbolo ng kanilang pagmamahal. Isang pagmamahal na buo, tapat at handang harapin ang bawat hamon, kahit pa may kaakibat na sakit at pangamba. Isang maaliwalas na hapon ang bumalot sa Illustre Mansion. Ang langit ay puno ng maliliit na ulap at ang hardin ay sariwa pa rin mula sa umagang maulan. Para sa Damian at Yela, ang araw na ito ay espesyal. Isang simpleng selebrasyon para sa kanilang munting pamilya. Kasama si Liam ay masaya nagtatakbo sa paligid. Baby Liam, halika dito! Tawag ni Yela habang hawak ang isang basket ng bulaklak. Ang bata ay tumakbo. Tawa ang pumuno sa paligid at si Damian ay nakangiti. Pinagmamasa ng kanilang simpleng kaligayahan. Alam mo ba, Yela, kahit simple lang ang araw na to, ramdam ko na kompleto na tayo. Wika ni Damian habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay niya. Damian, sagot naman ni Yela habang tinitinan ng bata na naglalaro sa paligid. Ramdam niya naman ang init sa dibdib. Isang pagmamahal na matagal niya nang hinahanap kahit sa kabila ng sakit at takot. Naglatag sila ng maliit na picnic sa hardin. May mga cake, prutas at simpleng dekorasyon.
Ang halakak ni Liam ay nagbigay ng tunog ng kaligayahan na tila nagpapaligaya sa buong paligid. Daddy, tulungan mo po si Mommy Yela sa bulaklak, sabi ni Liam. Tinuturo ang mga petals na nagkalat sa damuhan. Dahan-dahan lumapit si Damian at tumulong sa pag-aayos ng bulaklak. Ang mga mata ni Yela ay nagliliwanag sa tuwa habang pinagmamasan ng pagmamalasakit ng ama sa kanyang anak at sa kanya. Sa simpleng eksenang iyon, ramdam nila ang kahulugan ng pamilya. Hindi sa kayamanan o titulo, kundi sa pagmamahalan at alagang walang kapantay. Hindi nagtagal, tila ba may bahagyang ulan na sumilip mula sa ulap. Si Liam ay tumawa at tumakbo palabas. Mommy Yela, Daddy, ulan! Sigaw niya sabay tawa. Si Yela at Damian ay nagkatinginan, bahagyang nag-aalangan, ngunit hindi nakatiis na hindi sumama sa bata. Lumabas sila ng hardin. Hawak kamay at si Liam ay nakahawak rin sa gitna nila. Ang ulan ay banayad sa simula. Ngunit sa bawat patak, ramdam nila ang kakaibang kalayaan. Isang sandali ng kaligayahan na puno ng tawanan at luha. Baby Liam, hawakan mo kami ng mahigpit. Wika ni Yela, sabay tawa. Opo, tuloy-tuloy po tayo. Sagot naman ni Liam. Sabay tawa at tatalon sa maliit na damuhan. Si Damian ay tumingin kay Yela at sa mga mata niya ay ramdam ang lahat. Ang pagmamahal, pangangalaga at pangako. Yela, kahit ano man ang mangyari, masaya ako na kasama kita sa sandaling ito. Ako rin, Damian, sagot ni Yela. Habang unti-unting nahulog ang luha sa kanyang pisngi, ang ulan ay nagpatuyo sa kanilang luhang iyon. Parang pinapaligaya ang bawat emosyonal na sandali. Si Yela ay nakatingin sa paligid, ramdam ang init ng pagmamahal ng ama, anak at ng sarili niyang puso. Ngunit sa kanyang dibdib, may kirot na nakatago. Isang sakit na hindi maiwasan. Isang gabi habang nasa silid si Yela, meron siyang nilabas sa kanyang drawer. Isang maliit na voice recorder. Pinindot niya ang play button at nagsalita. Salamat Damian at Baby Liam. Kahit saglit lang, natikman ko kung paano magmahal at mahalin. Natutunan kong may tao na handang magmahal sa kabila ng lahat. Kahit pa may sakit ako. Kahit pa may pangamba sa kinabukasan ko. Ang bawat sandali, bawat tawa, bawat halakak. Lalo-lalo na ikaw, Baby Liam. Nagbigay sa akin ng dahilan para ipagpatuloy ang bawat araw. Damian, salamat at pinaramdam mo sa akin kung paano mahalin ng tapat at buo. Mahal na mahal kita, Damian. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.